Face-to-face po tayo. Narito po ang nagrereklamo, si Robert. Samantala, narito po ang inirereklamo, si Fernando. Robert, Fernando, Ate Pia, Kuya Alan. Nung pinapakinggan natin si Robert, para bang kawawang-kawawa at naapi and talagang napakawalang kwentang tao ni Fernando. But as soon as you heard Fernando, para namang palaaway masyado talaga si Robert at siya ay gustong magtrabaho lang at hindi siya bigyan ng peace of heart and mind, di ba? Sana bukas ang inyong isipan na hindi lang isang pagkakamali at hindi isa lang ang guilty dito. Medyo nasabi mo na naman kanina, Robert, di ba? Sabi mo nga, gusto mong turuan din kasi ng leksyon, pero gusto mo na ring matigil na rin to. So, yung una kong tanong, gusto mo maayos na rin to? Sa totoo lang po, nanahimik na po ako eh. Nag-init lang po ako nung marami kong naririnig na naman. Pakidefine mo, ano yung ayos sa'yo? Kasi nasabi mo nga kanina, dapat turuan ng leksyon. So, sa'yo ba sa pag-aayos, magbayad siya or mangako siya na wag na mauuli? Ano sa yung definition ang... Mangako po siya na hindi niya na uli gagawin kanino man. Hindi lang sa akin. Kasi sa totoo lang, marami nang nakaaway siya. Ako pa mismo ang umawat. Sana wag nang maulit. Sa'yo naman, Fernando, gusto mo ba magkaayos? Gusto niyo magkatuluyan kayong kaso? Anong nasa heart at nasa mind mo? Tatay Robert, tatawagin na kitang tatay ngayon. Kasi first time nakita mo tatawagin yan. Sa sitwasyon natin, ayaw ko naman talagang magkaroon ng samaan ng tayo. Dalawang magkapit-bahay tayo, halos pader na lang pagitan natin. Ang sarap pakinggan yan. Kung ganyan ang sinasabi mo sa akin, napakasarap. Gustong-gusto ko yan. Oh, di ba? Oh, yun naman pala eh. ganyan Yan sana. ang gusto. Hindi yung ginagawa mo nung wala tayo rito. Ganyan sana ang ginagawa mo. Ganyan sana sinasabi mo. Tay, ang nangyayari kasi sa atin, hindi tayo nag-uusap. Di ba? Masarap pakinggan yung sinabi mo ngayon. Tuwan-tuwa ako. Tito Boy, Kuya Alan, ate. Kung ganyan ang sinasabi niya, tuwan-tuwa ako. Mukhang first time mangyayari sa atin to, na bukang bibig pa lang, mukhang magkakaayos, inabot ni tatay yung kanyang kamay. Ikaw ba sincero ka na tawagin siyang tatay? Sincere po ako sa kanya. Gusto mo siyang maging tatay sa inyong community? Totoo po yun. Gusto ko siyang maging tatay. Kasi ako, alila rin ako sa parent ko. Kasi nasa probinsya po yung parent ko eh. Pero kinaibigan ko po siya eh. Minsan inaalok ko po siya ng protas. Sabi ko, tay, baka gusto mong protas, ito, akong ganun sa kanya. Bibigyan kita, ay hindi, okay lang, sabi niya sa akin. So, nung umpisa, medyo okay kayo? Okay naman po, Kuya Alan. Nangyari lang yon dahil doon sa alagang aso. Palagay mong hindi sa inyo, pero sa inyo pinagkatiwala nung may-ari. Kasi ang bahay ng may-ari, mula sa inyo 50 meters. So, kayo ang pinagkatiwalaan. Napakadali naman ang sinasabi ko eh. Pwede ba huwag niyo padumihin yung sa harapan ko ang aso? Kung kanino man yon, mali naman talaga na at nakakainis naman na dudumi doon. Sa mga nanonood, kailangan talaga sa bawat karapatan may responsibility. Gusto mo mag-alaga ng pet, responsibilidad mo na linisin yon. Actually, bawal na ang alagang aso ay palabasin ng hindi nakatali. Sa hindi naman sinasadya, baka may makagat. Patay na po yung aso, nilason ata. Ha? Nalason po ata yung aso. Marami naman gala na aso doon na hindi namin alam kung Kaya kanino tinanong po. ko anong definition yun ng ayos eh. Robert, di ba? Kasi nakikita ko, peace of mind ang hinahanap mo rin eh. Yes. Parang Yes, feeling ko, yun din ang hinahanap niya. Opo. So ayoko naman na parang nagkaayos ng konti, nasa harap tayo ng mga camera, tapos next week, mabalitaan ko may nag-file ng kaso sa inyo, may nagka-counter charge sa inyo. Sa totoo lang assuming tatanggapin ng piskal yung charge niyong dalawa, hindi simple yung yung makulong. Opo. Or yung magkaroon ng criminal charge. May papasok ko na legal concept. This is a Latin term for Roman civil law, no? Yung dura lex, sed lex. Ang ibig sabihin, the law is harsh, but that is the law. Ang punto ko, pag dumating na kayo sa piskal at nakita ng piskal, o ikaw, may ginawa ka na criminal offense, kasuhan ka. Pero sandali lang. Sa ibang pagkakataon, ikaw naman, Robert, may ginawa ka rin, yung sa itak, whatever. Criminal offense din yan. Hindi ba napakasakit kung pareho kayong makakasuhan? So, how can we do that? Anong pwede niyang sabihin sa'yo, Robert, na acceptable? At ano naman ang pwede mo sabihin naman
Fernando, na talagang galing sa puso mo, ha? Pero naintindihan mo na ngayon na hindi pwedeng nagpapaalam ka sa kapatid niya kasi hindi niya kasundo kapatid niya. Tama mo yun. Ito, tatay, ang masasabi ko sa'yo, pasensya, sorry sa lahat na nagawa ko sa'yo. Kung may sama ka ng loob sa akin, kung ako may sama man loob sa'yo, ipagpaliban ko na lang yon, isang tabi ko na lang kung ano man ang ano ko sa'yo. Pero ako, humihingi ako sa'yo ng malaking kapatawaran. Kung ano man nagawa ko sa'yo. Sa akin, kung ano yung sinasabi mo, bigay ka ng kapatawaran, ganun din ako. Napakadali kong kausap. Kaya kung may problema ka, kausapin mo ko. Ganito, kuya, ganun. Basta nasa tama, lagi akong okay. Hindi ka mahirapang kausapin ako. So, pwede nating kalimutan. Opo. Blanco na yung nakalipas. Opo, move on na po. Okay. Ay, hindi, ito gagawin natin. May tao dito si Larry. May cellphone ka? Wala na po. May cellphone ka, kuya? Meron. Oh, bigyan kita ng cellphone. Magwa-WhatsApp tayong 4 ni Larry. Pag meron hindi pagkakanawaan, magpo-post kayo doon, mag-uusap tayong 4. So ganito gawin natin, tingnan natin, 1-2 weeks. Pagka magkasundo kayo, ako mismo magtutulong sa inyo sa livelihood nyo. Ang hinihingi ko lang naman sa'yo, Fernando, wag na kung sinong tama't mali. Yung nakita ko naman sa inyo, sa una pa lang, I honor you for extending your hand. Umpisang-umpisa pa lang, ginawa mo yon. And I thank you for your graciousness yun eh. Grace yan eh. By the grace of God mo, again, hindi rin ako muhusga sinong tama o mali, pero very clear sa akin na nasaktan ka in many ways. And by pure grace, in-offer mo yung kamay mo. Ikaw naman, nakikinig din ako sa'yo. Marami ka din sama ng loob. Naniniwala naman ako sa'yo. Nasabi mo, gusto mo na maghanap buhay. Ikaw ay isang magulang. Naintindihan ko yun. Bilang isang magulang, parang wala ka na rin time sana na magkaroon ng ibang problema dahil gusto mo lang buhayin yung family mo. So, I will pray you can be an example in the community na yung nag-umpisang hindi magkaibigan, kayo pang nagtulungan because we need people who will be the shining examples in every community. And I pray na maging kayo yun. Thank you for joining us. Pag-usapan natin livelihood pa. Basta let's forget the past. Forward na tayo. Bahala ka na sa asawa mo. Bahala ka rin sa pamilya mo to explain to them. Minsan nagpapaaway sa atin yung nakapaligid sa atin. Baka mamaya, yayain ko sa otar, dinner tayo doon. Oh, at tutulong kami, Kuya Alan, Ate Pia at kami. Oo, katulad halimbawa nung 3-7 lang ang naibigay. Bali, 8-3 po. 8-3. Ang lahat na naibigay na. So ang kulang na lang ay 11-7. O ako nang magbabayad. Parang hindi bayad yun. Parang tulong para sa katahimikan. Pera lang yun eh. Opo. Kami nang bahala. Walang price kasi yung katahimikan. At saka ang sarap mag-umpisa ng araw na magaan sa kalooban. Salamat. Salamat po, Tito. Salamat. Tatay Robert, salamat. Salamat, Kuya Fernando. Alan. Salamat, Ate Pia. Problema naman po ng spelling ng pangalan ang ihihingi ng payong kapatid ng ating bisita sa pagbabalik po ng... Matapos ang kanilang harapan sa Cayetano in Action with Boy Abunda, nagkaayos at nagkapatawaran sina Roberto at Fernando. Ang pamamagitan ni Kuya Alan at Ate Pia ay nagbigay daan upang mapayapa ang kanilang mga kalooban at magkaunawaan sa kanilang mga issue. Para i-celebrate ang kanilang pagkakaayos, binigyan ng Cayetano in Action with Boy Abunda ng isang espesyal na hapunan sina Roberto at Fernando para lalo pa silang makapag-bonding. Ang masarap na pagsasalo ay nagbigay ng pagkakataon sa kanila na muling makapag-usap at patibayin ang kanilang pagkakasundo. Maraming salamat. Nalutas po ang problema namin. Napakabigat na problema namin po. Nalutas. Maraming salamat. Na kay Roberto na rin ang halagang iniabot ni Tito Boy na katumbas ng natitirang utang na danyos ni Fernando kay Roberto. Hinatid naman ng programa ang ipinangakong cellphone ni Kuya Alan kay Fernando para makapag-chat na sila ni Roberto at lalong patibayin ang kanilang pagkakasundo.